Mayong hapon, mga anak sa Diyos. Salamat ta sa panahon kay medyo 101, bugnaw. This afternoon, igsoon, katapusan sa bahin sa atong witnessing. This is number 8. So atong hutdo ni karon, 4 steps to a soul-winning witness. 4 steps to a soul-winning witness. Dunay upat ka kaning steps nga atong i-learn para mamunga ta sa pag-response igsoon sa sugo sa Ginoo sa Great Commission. Kinahanglan ato gyuning i-sequence mga kaigsunan. This cannot be changed or rearranged. So unsay step 1, step 2, step 3, step 4 dapat imo gining sundon. Sunod-sunuron gyud nimo, dili ka pwede mo laktod. Amen. Kung gusto gyud kang mamunga, sunod-sunuron nato mga kaigsunan. Prepare your Bible to the book of Matthew chapter 13. Matthew 13. Dinhi sa Matthew chapter 13, verses 3 to 9, makita nato mga kaigsunan ang buluhaton. Makita nato ang sugo sa Ginoo sa pagpamunga. And this is a very clear instruction kung unsaon nato sa pagpananom sa liso nga gihatag sa Ginoo nato, which is the Word of God. So ato gyud ning katunon mga kaigsunan so that naay kapuslanan ang atong pagpangalagad no sa ministry sa pagpananom sa liso nga mao ang ebanghelyo. All right, let's all stand please. Matthew 13:3 to 9. 3 to 9. Together go. And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow, and when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places, where they had not much earth, and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. But others fell into good ground and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, some 30-fold. Who hath ears to hear, let him hear. Siya nga dunay igdulungog, paminawa ang pulong sa Ginoo. This will be our instruction how to bear fruit, mga kaigsunan, the very command of God and the only command of God for us para mahimaya siya sa atong kinabuhi. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. I pray that you bless us, Lord, with your wisdom. Help me to preach your word with boldness and with power, and prepare our hearts, O God, this afternoon sa pagpaminaw, Lord, sa imong mensahe. And please challenge us and break our hearts, O God, kung gahi yun ni sa pagpaminaw o pagsunod sa pagwali sa Ebanghelyo, Lord. Please break our hearts, O God, and I pray that you please put everything in it, mga gikinahanglan namo, in order that we could obey you and we could follow your guidance, O God, in witnessing. Thank you, Lord, for this opportunity to learn. This is for your glory, we ask and pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Now, we need to have an idea and a sequence to follow para mahimo siyang fruitful ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Sama sa pagpananom mga kaigsunan, naagyan na siya sequence. And that is why kaning parable of the sower gigamit ni sa Ginoo igsoon para sa atoa nga mismong trabaho sa pagpangabig og kalag. So this is just like planting the seed. Mga igsoon, unya dunay upat ka soil ang atong giskutan karon, ug masabtan nato mga kaigsunan that there is only one kind of soil nga mahimo siyang fruitful, and that is the good ground. Good ground mga kaigsunan. And we understand that there is no automatic good ground on earth. Mga igsoon, bisa pag literal nga farmer, dili ka kakita, di ka mo palit anang yutaa kay good ground siya daan. Wala ka na nanom diha kay prepared na siya daan. So in other words, we need to prepare the land.
Ato pa nang ipreparar. Mo na dili sayon ang pagpangalagad sa Ginoo, mga kaigsunan. And that is why we need to know the steps how to make these things happen, mga igsoon. So ato lang sa ato sa isgutan kadali igsoon kaning mga kinds of soil nga giingon si Ginoo, naay gitawag nga wayside. Kaning wayside, way anig yun siya. Kay klaro ning nga wayside, this is not for planting. Are you following? This is not for planting. Now, matempta mga igsoon because Jesus Christ preached on the market, preached everywhere. So, what may problema ng preaching? But it is only warning them. Pero planting atong isgutan, wag gyud kay dili gyud na siya ingon the right place to plant. So dili gyud siya prepared. Naagi na gitawag mga kaigsunan nga preparado nga kasing-kasing ug trabaho unon na siya. Dili ni pasabot mga kaigsunan nga makita lang kag naigilingkod diha, mawin na nimo siya sa Ginoo. Pwede nimo siya mawarningan. Pwede nimo siya masugdan og trabaho. Pwede nimo siya gipasukod usa og kanang surveyor. before nimo sugdag trabaho. So daghan pa kag angay buhaton before nimo matouch ang tamnanan. Amen. Usay mailad ta tungod kay nagwalit ta sa dalan, naghatag ta gospel tracts mga igsoon, unya naka-witness ta niya, first time mo nag-meet, unya nagtuo ka nga you've done your job. Mo na at the end of your journey wala kay fruit. Ngano man nailad ka sa imong kaugalingon. Abi nimo na nananum na ka. Unya dito wa dito. Kay dili ni basta-basta wayside, no fruit. Zero jud. Some fell upon stony places. Unsa man ni siya? Dakog ug marunon. Dakog ug marunon. Tanawa siya ug marunon. Some fell upon the stony places where they had no much earth. Had not much earth. So dili daghan og yuta kay daghan bato. And forthwith they sprang up. Dali ra kayo siya ni Turok. Dali ra kayo as in they sprang up. Ang reason because there is no deepness. Muna daghan kayo nga kanang grabe ang kainit mga kaigsunan pero kalita guni mo mura man ka og 1 year na kang Kristohanon, grabihan nimo kainit. Pero nasugatag problema na wagtang. Mo na sila mga stony places. Dali ra nakaturok kay why deepness. So meaning atong sabton mga kaigsunan nga sa pagpananom imo gyud ang i-make sure nga good ang ground para makaturok gyud didto, makaadto gyud sa ilawom ang ugat. Mo na mag-careful ta. Malipay ta nga ni tubo na, malipay ta nga ni simba. Uy, simba dayon, gapon pa na akong gisul winning. Praise the Lord, ni simba dayon. Unya, basig din na niyong balik sunod Domingo. Uy, ni balik. Uy, wala, nagpadayon og simba. Abot bitaw problema, persecution, wagtang lagi. Di ba? Ingon na ang itsura sa simbahan. Ingon na kasagana may tabo sa church, maabtan pag ginahantod baptism. Pag abot sa baptism, kulatahon sa yawa, mga kaigsunan. Kay baw nakadagan kay naggalamay ang yawa, igsoon. Sugat-sugaton og mga persecution, igsoon, awa na nibalik. Nga naman, why deepness? Usabi sa mga ng deepness, discipleship. Walay discipleship, walay deepness. Nasabtan na to, doktrinahan gyud na nimo igsoon. Pasabton gyud na nimo. Basic, milk, hantod nga motubo siya, then magkagahi ang imong teaching niya para ma-prepare siya mga igsoon sa buluhaton sa Dios. Alright? So, naa ang problema diya sa stony, walay deepness. And when the sun was up, wa na. Mao man na ang persecution. And some fell among thorns. So, pagtubo sa imong gitanom, nitubo sad ang mga tunok. Pag-abot sa panahon nga na-encourage na siya, nakasabot siya sa pulong sa Ginoo, pero wa man natangtang ang iyang cares of this world. Wala man siya na sanctified para sa Ginoo. So, saan man nimo nga ma-sanctify siya? Discipleship. Simple na magkani atong trabaho. Amen. Discipleship. Amen.
para masabtan niya unsa ka importante ang buluhaton sa Ginoo kumpara sa kalibutan. Kay kung di na niya masabtan mga igsoon, ato gini siya sa kalibutan, ngano man, daghang kalingawan dito, napay kwarta dito, tuwa dito akong trabaho, tuwa dito akong kinabuhi, adita sa simbahan, sige halatag pangayo. Mo na ang problema, wa niya nasabti. Kay kung nasabtan sa imong disciple nga way mahitabo nga nindot sa kalibutan kung way mahitabong nindot sa simbahan. Amen. Amen. Na diri nagsugod ang panalangin para iniglakaw nimo dito sa kalibutan, kandidato ka sa blessing sa Ginoo. Then God will give you wisdom, God will give you protection, God will guide you and He will help you kanang makaibaw ka sa buhaton nimo from step 1 to step victory. Na diri sa church. Kung dili nindot ang imong treatment sa church, dili sa nindot ang treatment sa blessing nimo. Lisod kay pangitaon. Makigbugno ka, makig-away ka mga kaigsuonan sa kalibutan. So cares of this world, usa na siya nga dili makapatubo sa atong gitanom. So siya sad basig na asad ni sa atong kasing-kasing ha. But according to the Bible, some fell in the good ground. So siya natabo sa liso nga tuwa sa good ground. Namunga. Namunga. Amen? Namunga, managlahi, pero namunga. But guess what? It doesn't matter mga kaigsunan nga naay 60-fold, 100-fold, 30-fold. It doesn't matter, igsoon. God is asking you to bring forth fruit. Amen. Make sure nga naagyod kay fruit. Di man nagparihas, pero at least naakay nadala nga fruit. Ningon ang Ginoo, pangayo bisag unsa. Amen. Ulaliman ka, fruit pa lang imong gida ka nagpabilin. Ingon din ang Ginoo, pangayo bisag unsa. Kay ihatag na ko nimo. Wonderful. Amen. Mo na masaag ang mga Kristohanon. Dili makakita sa ilaha gyud nga sa ila ang panalangin gyud di nila masugatan kay ngano man wa may fruit. So mo na way bunga, pag way bunga walay panalangin. So importante bang mamunga ta? Amen. Importante ba mga kaigsunan? So let's make the ground into a good ground. Amen. It needs a job to do. Na ay angay kang buhaton mga igsoon. And number 1, angay nimong buhaton. Write this down kay lisod hinumduman. Number 1, go. 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 Amen. Amen. Go ang anay exclamation point. Butangi gyud na siya batuta. Are you listening? Amen. Para dunay mandate. Amen. Go! Ano ba? Mark chapter 16:15. Kay bawtaan ni mga igsoon. The Bible says, and He said unto them, kisay giingnan si Ginoo kanang them. The church. Giingnan si Ginoo ang church. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Amen. Amen. And all of the members of the church went. Pero kay ba mo kinsere na mo nga? Disciples. Amen. Disciples. Because only the disciples can make another disciples. Klaro kayo ang gisulti ni Apostle Paul kay Timothy. Timothy, now that you are my disciple, adto lakaw pangita dito og usa ka tawo nga able mutudlo sa lain. Amen. Ang kanang dili disciple magkuyog-kuyog na, maybe stony, maybe thorny. Ang ilahang heart mga kaigsuonan, ni kuyog lang na kadali. Ni kwan lang na, ni sabay lang na sila. But there is no deepness of their kanang commitment. There is no enough understanding and desire to serve the Lord kay naa pa sila greater desire dito sa world. Napildi ang iyang desire sa pagpangalagad, sa iyang desire nga gusto niya makabot sa kalibutan.
Nasabtan na to igsoon. You cannot mix the world and the Lord. Mo na nga tarungo na lang gyud nato ato pagpangalagad. Amen? Di na mo pwede ma-mix mga kaigsunan. Mo na pag-adto na sa kalibutan, nagwali sa pulong sa Ginoo, unya you have greater desire in the world. Ma-change imong kuan ay focus. Ma-change imong focus. Nakalimot ka nga ang pag-go there into all the world to preach the gospel di ay. Nangita naman noong kag trabaho. Di na preso. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Pagkanindot naman lang kung libre ka mga kaigsunan, libre imong time, libre imong pocket, libre imong health. Healthy ka, then you will be a missionary to magtuyo ka sa tibok kalibutan making disciples. Uli dayon ka sa imong church, sa lighthouse. Unya nag-establish na kag mga churches. Uy, basin ikaw ang sunod nga Paul karong panahon na. Amen. Muadto ka sa kanang lain-lain nga nasod. 6 months. Maka-establish na kag disciple na oy. Unya sunod, second journey nimo, imo paluapon. Pwede. Nya may tabo ba na kung nakay gidyutihan dire? Wala. O di ba mas enjoy? Pagkanindutas kinabuhi nimo, unya nakadyutihan. Di na may tabo. But if you're relying on the blessing of the Lord, mga kaigsunan, wherever you go, God said, I can supply your needs. Amen. Moni, igsoon, just go. Amen. And you cannot go if you are not free. Amen. So, ang kaning mga nahigot pa ka sa mga kabilinggan, mga igsoon, aning kalibutan na, like job, maglisod yung ka aning go. Kaya ang kanang imong go, imo na balihon. Og, makalugar ko. Og, makalib ko. Og sayo buhian. Mabali. O niya kay ang ingon sa Ginoo go man. Amen. Acts 5:20. Acts 5:20. The Bible says go. Can you hear that? Go. Stand and speak in the temple to the people all the words of this life. Go! Saan mo pagtudlo kundi ka mo go? Amen? Dapat go. Unya, pag mas nindot, makago ka na kay sakyanan. You need vehicle. Don't you think that God knows that you need vehicle? Do you believe that dili na siya lisod kung nakita as Ginoo nga gikinahanglan na nimo kay nangalagad kaniya? Amen. But please, ayaw kina nga Lord, tagai mig sakyanan Lord kay lisod kay baligyag kaldero way sakyanan. Uy mo na nimo concern idamay pa minimo. Mura din ay hinungdan nga nung mangayo kag sakyanan tungod sa kaldero. Pangayo kag sakyanan para mas madali ang imuhang pag-make disciples. Igsoon, sekreto na yun eh. Sekreto ni nga dapat tinuod kay susihon man sa Ginoo imong kasing-kasing kung tinuod ba yun. Ang imong desire is kalagjud. Kalag. Amen. Amen. Kalagjud mga kaigsuonan. Nga, Lord, kung makita nimo nga ang akong kasing-kasing putli nga naninguha aning sakyanan para mas mahimo kong effective discipler. Tagai ko, Lord. Amen. Din gamiton sa Ginoong kaldero. Agion na to sa Ginoo insakto nga motibo mga kaigsunan, insakto nga kanang makita gyud sa Ginoo ang pagkatinuod that you are willing to go, and not only willing to go mga kaigsunan, you are really going.
Kay kani dili naman ni pareha ganin ang buntag nga consider. God is not asking you to consider nga mugo ka. God is asking you now to go. Dapat aksyon na gyud ni siya. So mayo ka makago lang ko Lord kung naay sakyanan. Di nimo mailad ang Ginoo. Kay kung dili ka gago, samtang naa pa kay tiil nga mulakaw, labaw nang di ka kago kung naa kay gisakyan. Amen. Kay lahi agdagan sa imuhang mga destinasyon. Amen? Kay ang kanang mugogyod na agyod na sa imong kasing-kasing. Now, your heart will command your feet to go and preach the gospel to every creature, mga kaigsunan. When you have a vehicle to use, mas lapad na ang imong matrabaho. Pero kung wa pa ka nag-go, samtang wa kay sakyanan, agoy. Kadudahan. Mas mapalayo ka, mga igsuon, sa mga kalag. Ang mando sa Ginoo, go, stand, and speak. Dapat muwalita. Psalms 126 verse 6. Makita na to diri ang mga go, mga kaigsunan. 126. Nya balik-balikan taning Psalm 126. Verse 6, the Bible says, He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again, with rejoicing bringing his sheaves with him. Ang reason nga nung mugo ka, para mamunga ka, mga kaigsunan. Now, ang nindot ani igsoon, kaning giingon diri sa verse number 6, rejoicing. Amen. Kalimti ang kanang rejoicing sa imong kinabuhi if there is no going. Amen. Ang reason nga nung mugo ta, definite ang mando sa Ginoo. Asa ta mugo? Maglibog mo sad ta? So maglibog ka nga into all the world man, maglibog pa ka? Nya maglibog man ko asa, bisag asa basta into all the world. Are you sure nga naa ka sa world? Adi wali. Kadaghan tao sa kalibutan, siya ron di gyud ka makakitag usa. Ako maglibog ko mga kaigsunan nga kanang ang Kristohanon dili makasulmining. Maglibog ko. O nganong wa? Maglibog ko nganon di ka ka-disciple sa kadaghang tao. Mura ka na maligyag tubig niya, wadyo ka nahalin ni. Siya ro, wadyo ka kitag taong giuhaw. Amen? Nga dapat nahurot na dayon kay daghang taong giuhaw. Amen. Ang sa pagkahalin, wa ni mo gisuroy. Imo ra magibutangan dihag karatula sa gawas nga water available here. Adto na sila sana makit-an gyud nilang tubig kaysa karatula. Mga kaigsunan. Wala mabutang ka sa imo sakyanan, Jesus saves niya, wadyo ka nanulti. Nya butangan pa nimo, if you want to be saved, follow me. Nya tuwa ka dito sa buwangan. Nagtuo ka, nangalagad na ka, tungkol na mga litra, imong gipansuwat diha sa imong sakyanan. Isulti! Amen. Mga kaigsunan, isulti. Ikaduha, nga step. Di pwede ma-interchange ha? So, with what? Exclamation point. So, S-O-W. Itanom! So pag go ni mo, mananom ka. Dili pwede mananom ka, niya mo go. Dapat mo go sa ka, then mananom ka. Mangita kag field, mananom ka. So still in Psalm 126, verse number 6. Unsa may atong itanom. According to the Bible, mga kaigsunan, he that goeth forth and weepeth, bearing precious seed. Amen. Ang atong itanom is the precious seed. Kung imo nang buhaton, mga kaigsunan, nga ni-go ka, unya nananom ka sa precious seed, ang mahitabo, mubalik ka again with rejoicing. Nga naman, nagdala na ka sa imong bunga. Amen. Hallelujah. Amen. So may imong bunga dadon wa ka nananom. Nang warning ra ka.
Ningon ka ba? Niadto ka sa field. Ay, mananom niya ko ha. Mananom ko ha. Uy, maminaw mo. Mananom ko ha. Mananom ko. Yan, nananom ka. Muna ka ningon, there is hell. There is heaven. If you will not be saved, you will go to hell. Yan, saan man nila pagka-saved? Are you preaching the gospel or you are warning them? Kung magpabilin ka sa imong sala, maimpendo ka, inigabot sa imong kamatayon. That's correct. But that is a warning. Amen? Okay, sige tag warning. Hatag ka gospel tracts, warning. Nagwali ka sa street, warning. Dili na mo labay kawang, of course. Pero nawarningan ang mga tao lang. Pero kani mga kaigsunan, this is soul winning. Ayog i-mix mga kaigsunan ng soul warning sa soul winning. Depende na. Ang imuhang purpose is to warn them, okay, go to the street, go to the byways and highways of life. Many are weary and sad. Hala, wali dito. Warn them. Ganay impierno. Wag yoy sayop anak mga kaigsunan. But if we talk about soul winning, lisod kaayo mo win ana mga lugara. Uy! Mga igsoon, kinahanglan mananom jud ka, tanom. Unya nakasabot naman ta asa nga soil angay tamnan, good ground. Para makadut gyud dito sa yuta. Unsa itanom? Precious seed. Look at Luke 8:11. Luke 8:11. Makadungog naman ta ani mga igsoon, pero mo lagi makurambos ba? Muna dili kay ta kasabot unsa ang pagtrabaho. In Luke chapter 8 verse number 11, gipaklaro pag yun diri mga kaigsunan. Now the parable is this. The seed is what? The word of God. That is the precious seed. The precious seed is the word of God. Mga kaigsunan, sa parable of the sower. So muna ito itanong. So sana yung pagtanong mga kaigsunan, nga wag ka nagdag-Bible. Wala ka na hanas kung unsa ang suod sa Bible. Mo na nga before sa going, na siya preparation, mo na nga mag-study yung ka. You need to familiar the Bible, the message of the gospel. You need to familiarize that one. Nga dili ka mura og kanabitawng mura ka og kanang nanglabay lang dito wa ka kasabot unsa na imong gipanlabay diha. Oh, so sa Luke 8:11 mga kaigsunan, klaro kayo that the seed is the word of God. So what can the word of God do to a person kung ato nang matanom? Oh, 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1. Verse number 23 to 25. The Bible says, being born again, not of corruptible seed, magbantay mo na, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. So daghan kay mga corruptible seed from any religion. Nga mo teach sila bahig Ginoo mga kaigsunan, but it is not basing on the truth. Amen? So na mga religion nga nagtudlo og kaluwasan kintahay, pero way kapaniguruhan, no assurance. Nasa uban na mga Bible, mga translation, igsoon nga daghan na kay gipangtangtang. You need to be careful kana mga corrupted Bible. Amen. So dili na nimo mo gamiton nimo, memoryahon nimo, imong katunon mga kaigsunan, kulang-kulang ang imuhang kanang information. So dapat nganlahat jud ka sa inspired nga Bible. Amen. Again, daghan na ra ba di mo tuog inspired Bible? Amen. Kaya inspired ka na lang Greek o Hebrew. Daghan na maimpirno kung mao na. Sabta na to. Kipitin dugaya katunon na naoy. No? Ang Ginoo kay mao siya that majority of the people sa tibuok kalibutan knows how to speak English. Kunya di niya gamito ng English.
Amen? Murag wa kabantay ang Ginoo da nga English di ay daghan mahibaw-an sa mga tao. O pila na makabugtaw kasabot og Hebrew o Greek. Pila na kabuok. Di number 1 natang impierno daan. Kaya ang atong kaluwasan nagikan sa English. So atong kaluwasan dili inspired. Dili tinuod. Mga igsoon, King James, pasalamat ta sa Ginoo nga gi-preserve niya ang iyang pulong sa King James Version. Importante kayo, igsoon, not corrupt, not a corruptible seed, but the incorruptible Word of God. Nga dili siya mawala, which liveth and abideth forever. 24, for all flesh is as grass, and all the glory of man as of the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. Mo ni ato ang gisigig tan-aw, narata nagtutok sa kalibutan nga batan-on pa ka, nya pagkahuman nagapagpangandoy sa kinabuhi, di sa ko magpahigot anang go and so. Pagsunod tan-aw nimo sa amin, nangunot na imong naong. Nya wa pa jud ka ka-response sa sugo sa Ginoo. Luoy kay mo mga young people. It will be too late for you kay giluwas jud ka sa Ginoo, young people pa ka. Giluwas ka sa Ginoo nga batan-on pa ka. Gipadungog mo sa mensahe nga naa pa ka sa childhood. Wa na sayop ang Ginoo nga anang idara nimo nakadungog ka sa ebanghelyo. Dili sayop mga kaigsunan sa Ginoo. It is not too early for you to respond to the message of salvation, mga kaigsunan nga imong iwali ngadto sa mga tao. To respond to the Great Commission. It is not too early. Kay ang kaluwasan gikinahanglan na basta nanay kabuot. Kay wag gyud na sayop ang Ginoo nga at your age, you have the gospel in your heart. Amen. So once nga nadawat na nimo ang imong responsibilidad sa pagwali sa ebanghelyo, sa pagtanom ana nga liso ngadto sa another heart, igsoon, activated na ang imong responsibility. Unya ayaw kanang langaya kay ingon sa Bible, ang tanan nga flesh is as grass. Himsog pa ron, pero taod-taod mawala ra na siyang talit. Ug ang flower kanang iyang pagkanindot. Kaniyang pagkaabunda. Di ba? Kay magdepende man na may buwak nga bisag kung saon niya ana-ana siyang dahon, wagi managad. Pero nay buwak mga kaigsunan nga maupay putot pa lang, nagwaw na ang mga tao. Wow, naanay putot. Putot pa lang ha, wa pa ni buka ang iyang buwak. Pero naagi buwak nga, ganaan, oy, tagdasan ko ninyo, oy. Wagi managad. Luuya na buwak. Gitawag siya nga buwak, pero wag yun. Kita naman ay nagbutang sa ingani niya, bumbil. Bumbil ba? Bumbil gipangkuha dito ni gibutang diha. Wa na gyud budget. Tinaag yung mga buwak nga wa gyud. Di gyud siya not for this ba. So mo na siya, depende man na ang flower no, depende. Pero bisag unsa pa na siya nga klase nga buwak, malarag gyud na siya inigabot sa panahon. Pasabot, ang panginabuhian nimo, ma-job man na, ma-business man na, maunsa man na siya mga kaigsunan, it will fall away one of these days. So kung mo na imong gisaligan sa imong kusog mga kaigsunan, usa ka adlaw mawa na, mosamot kag kalisod, di nakakapangalagan sa Ginoo. Mo na nga samtang bata pa ka, samtang lig-on pa imong lawas, imo na nagsugdan ang pagpananom. Amen. Mga kaigsunan. So, kamo nga batan-on pa, sugdin ninyo ang pagwali sa ebanghelyo. Kay ang panalangin, mga kaigsunan, di gyud na modili nimo. The blessing is available for those who labor. Let's song. Amen. Amen? Mananom ta, in verse number 25, but the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Muna mga igsoon, ang atong kinabuhi, mupanaw, kadyot ra ni. Pero ang gospel nga atong gidaladala will live forever. So meaning to say, ang atong gibuhat karon will be the example for our children that they will continue the work.
So may padayon nila kung may nakitaan. Amen? Now, paminaw mo ni. It is unnecessary for you to use logic, philosophy, theology, or salesmanship when it comes to soul winning. Dili na siya kinahanglan nga maayo kay ka mo speak. Dili na kinahanglan. Dili na kinahanglan mga kaigsunan nga bright kay ka. Di kinahanglan nga taas kay kag kinaadman. Dili kinahanglan mga kaigsunan nga maayo kay ka mura ka og kanang nindot kayo nga salesman. No, it is not necessary. The word of God is enough. Amen. Not your ability. The word of God is enough. Amen? But the question is, how can we sow? Unsaon man pagtanom? Daray, para dili mo maglisod. You may start in the Romans road. Pag makastart ka sa Romans road, di yung ka masaag. Di ka masaag yun. So, sama na Romans road, mga kaigsunan. Imo lang i-master ni, ha? Upat lang. Una, Romans 3:23. O sa may isgutan diha, the fact of sin. Romans 3:23 is what? Romans 3:23, the fact of sin. So, unsa may sulti diha? For all have sinned and come short of the glory of God. So, factual ang sala. O factual sad nga tungod sa sala, nakabsad ta sa himaya sa Ginoo. Oh. So, asa magkasunod nga iskina, musod? Sa iskina, sa Romans 6:23. Unsa may imong i-highlight diha? The consequence of sin. So, nana ang facts of sin, now the consequence of sin. Unsa may gingon sa Romans 6:23? For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Master that verse. Mga kaigsunan, na ay consequence ang sala. So kung magpabilin ka diha sa consequence, you will go to hell when you die. But when you accept the seed of salvation, the gospel of the Lord, mga kaigsunan, you will go to heaven. Kay ang bunga anang kuan, ang kanang kaluwasan is eternal life. Ang gihatag sa Ginoo. Gasara, dawata. So, consequence. Romans 5:8. Romans 5:8. O sa may mo i-highlight, the remedy of sin. The remedy of sin. So, unsa may unod ana? But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. That is the remedy of sin. Dapat memoryado nimo tanan na mga bersikulo sa Romans Road. Amen. Kay mas nindot gyud na bisan pag nakay GPS, mas nindot gyud nang katultul ka. Kaysa magsalig kag GPS, you do not know asa ka iliko sunod. Sabta na to igsoon? So the remedy of sin. Now, in Romans 10:13 mga kaigsunan. Unsa may naa diha? The how to be saved. The how to be saved. So dapat memoryado sa dinimo. For whosoever shall call upon the name of the Lord Amen. shall be saved. Si kinsa ang motawag. Amen. So diha kasugod. Pastira na mga kaigsunan, kumpleto na. Ang pagkatinuod sa sala, ug ang bayad sa sala, ug ang remedy sa sala, ug unsaon nga madawatan nimo ang remedy. So diha sugod, balik-balik ka na praktisa tanan, kan tanang mulihok sa inyong balay. Praktisi. So tanom lang. Tanom. You need to sow, mga kaigsunan. Okay? So start sa Romans Road. Muna siya pinaka-simplest. Romans Road. Alright? Number 3, mga kaisunan. Number 3. Water!
Exclamation point gyapon. Dapat mo water ka. Oh. Dapat mag-water gyud ka. Dili pwede nga nananom ka, nya di nimo bisbisan. Way bunga. Do not expect fruit. Kung igo ra ka nananom, unya imong biyaan. Di gyud na mo tubo igsoon kung dili nimo bisbisan. Imo gyud ang bisbisan. 1 Corinthians 3:8. Mo na kinahanglan jud kag time igsoon. Kay kung wa kay time, saan mo pagpamisbis? Una, empleyado ka, di ka kapamisbis, oy. 1 Corinthians 3:8. The Bible says, tanaw ko usay panalangin aning mananom, mga kaigsunan, unya magatiman. Dunay panalangin. Ingos Bible, now he that planted and he that watereth are one. And every man shall receive his own reward according to his own labor. Ayaw kaguol, ayaw kabalaka, nga mayong ka nga ayaw, sige na tag-visit, sige na nagtaog follow-up, unya, mapas mo ta, mga kaigsunan, ang Ginoo na nag-promise nimo nga iya kabugtian og sweldo. Gusto mo pag sweldo sa Ginoo, asa man na iya ihatod, asa man iya ipadala. Kamabaw, ragyan mo pangunahuna sa Ginoo. Mahibong na lang ka, kanalay mangabot. Mahibong na lang ka, kanang panalangin mo na manawag. Mahibong na lang ka, unsa ka sayon ang imong panginabuhi. Mga kaigsunan, mo na mapungulan jud ka kung naara ka sa job. Kaya manawag nimo imong amor kay trabaho gyapon. Managan nimo trabaho, sumod ka kapriso. Una problema. Usa kay mo ranggo, makadaghan imong responsibilidad. Magkawa na kay panahon hinoon. Niyo nga kay baw, strategy to sa yawa, nga nalipay ka, tanawa lagi ka ni mag-discipleship ta, promote na ko. Pagka-promote nimo, hapit wa na kay hindi na gyud kay tag-iya sa imong kagalingon. Kay bisag naa ka sa inyong balay, tawgan man ka. Lipay mo ma-promote. Tawgan ka, mura na ka murag ikaw na manubag sa tanan. Agi na nako igsoon. Mao na ako ingon, anak na lang gyud ko klase mo wali. Because the most important job that we can do is the job from the Lord. Amen. Yung kanang job na to sa kalibutan, mao na mo pungol mga kaigsuonan sa imuhang pagka-available para sa Ginoo. Mao na salig jud, salig. Ingon ang Ginoo, ang nagtanom ug ang namisbis. Usara mo, di mo maglalis, di mo mag-away. And every man shall receive his own reward according to his own labor. Ay panalangin. So tinabangay ni mga kaigsunan. Ang buluhaton sa Ginoo tinabangay. Amen. Now, 1 Thessalonians chapter 5 verse number 12. 1 Thessalonians 5:12. Sabtag yun ninyo ang Bible. Usay ma-offend ta kung di ta kasabot. Pero kung imong sabto ni mga kaigsunan, malipay ka. Malipay gyud ka. 1 Thessalonians 5:12. The Bible says, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. So unsa may gipasabot na ni kabahin sa pagpamisbis. Mga kaigsunan, bisbisa na to sila sa pulong sa Ginoo. You need to admonish them. Kanang admonish igsoon at timanon gyud na nimo. Di ba kamong mga mahilig og tanom, dili enough ang bisbisan. Hikapikapon na nimo. Istoryahon nimo. Di pa sabot nga imong disciple, hikapikapon po nimo. Kumusta naman ka? Dili ha? Pero ang tanom ba, di ba magpakita kag extra care? No? Part na sa imuhang watering, ang cultivating. Para munindot ang iyang tubo. Tabangan nimo siya mga kaigsunan to learn nga makaibaw siya mo kutkot sa pulong sa Ginoo para mutubo siya kay the more nga humok ang yuta, the more nga makalihok ang gamot. The more nga manambok ang gamot. So kung dagko ang gamot, himsog ang gamot, mga kaigsunan, nindot ang pagtubo. So ingon ani ni, the more knowledge you get from the Bible, the more deeper ang imong knowledge sa pulong sa Ginoo, the more healthier ang gawas sa imong pagkakristohanon. So naa diri
mga kaigsunan. And that is why we need to admonish them. Comfort yourselves. Ingos Bible, igsoon, balikan na to ang verse number 12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, na agi naghago, kani mga discipler, and are over you in the Lord, and admonish you. So, kada Kristohano na agi nagatiman nimo. O siya may tawag ato nila, discipler. So karon, naamay nagatiman nimo. So you need to know also unsa pagatiman. Kay naamay nagtudlo nimo. Amen? Let's go to another verse mga kaigsunan, Colossians 3:16. Colossians 3:16. The Bible says, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. Now, that is part of watering. Magtinabangay ta, binairay ta, kinahanglan ang pulong sa Ginoo, mapuno gyud ta. Helping one another. Mga igsoon. Discipleship na. Ephesians 5:26. Ephesians 5:26. O sa gingol sa Bible, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Pag kaninduta, ang kanang water, igsoon, kanang ato sila tubigan, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Right? So without the word of God, you cannot water them. You cannot water them without the word of God sa pagpatubo nila. Okay? So naadiha ang mga bersikulo, mga kaigsunan, that we need to water them with the word of God. Pero naapasay lain, mga kaigsunan, nga imong ipuno sa pagbisbis. So dili lang kay sa pagtudlo nimo sa pulong sa Ginoo nila, imo nang pakapinan, mga igsoon, og another nga klase nga pagbisbis pinaagi sa pagampo. Amen. You need to pray for your disciple. Amen. Amen? So ang pagampo para nila, mao na ang pagpatubo nila, mga kaigsunan. So namisbis ka, mas maayo pakapinan lang sa nanimong pagpahimsog sa ilaha. Di ba? So nagampo ka, you are asking God to bless them, to help them. Amen. Hindot kaayo kay dili lang kutob sa imuhang effort, kundi mangayo jud kag tabang sa Ginoo, mga kaigsunan. Let's go to Jude. Jude, verse 20 to 23. The Bible says, but ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. So samtang nga build ta, mga kaigsunan, samtang nga panudlo ta sa pulong sa Ginoo, dapat naapoy pag-ampo. Kay kung wala kay pag-ampo, mga kaigsunan, mura kag nagpakahiro nga ikaw ra ang kaybalo. In His Bible, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life, and of some have compassion, making a difference, and others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garments spotted by the flesh. So importante kay this is battle, mga kaigsunan. Now without prayer, wala tay pasiuna nga proteksyon. Wa kay bawa samtang nanudlo ka, giat nga nakasiyawa dito sa eskina para lupugon ka aron mahimo kang bad example sa imong disciple. Mao ni mga pag-ampo, mga kaigsunan, and you need to ask your disciple also to pray for you. Para makakaton po siya ba nga naa siya disciple, iya po lang yun, iampo po ko in town kay suko kay yawa nako kay ako kang gitudluan. Ato sila ipa-feel kuan gyud nga ma-aware sila ba nga gubat ni. Naliman ka na imong gisnatch, mga kaigsuonan, pulling them out of the fire. Pitik sukuha siya yawa ani. Muna siya nakuhaan bag sunugon. Nakuhaan siya sugnod. nakuhaan siya sudan. Lagot kang yawa na. Kada kalag nga masave, maglagot ang yawa, mga kaigsuonan. Oh. So magtinabangay ta, mag-inampuay ta. Para ang yawa dili makapugong nato, mga igsoon, sa atong pagpangabig og kalag og sa atong pagdiscipleship. Philemon
4 to 7, the Bible says, I thank my God, making mention of thee always in my prayers. Nawa, si Apostle Paul, ingon siya, mga kaigsunan, nga giampo tamo pirmi, kamong ako mga gipanudluan. Hearing of the of thy love and faith which thou hast toward the Lord Jesus and toward all saints. So nakita niya, mga nalipay siya nga nagtubo ang iya mga disciples. Amen? That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Pagkalipay naman lang, kung ikaw ang discipler, makita nimo imo mga disciple, mga kaigsuonan, nga growing. Amen. Amen. Amen? Unya, muna nalipay ka, wadyo kay hunong sa pag-ampo, Lord, salamat kay Lord. Proteksyon na in taon to, kay ni action na tugtubo. Ni anto na sa silingan, nag-abli, nag-Bible. Lord, hinaot pa kati siya mubalik, kay katurba silingan na mo, ito yung kainom sa una. Mo ito yung classmate sa Marites. Mga kaigsuunan, kaning Marites, pritina ni Sikata. Verse number 7. For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. He's a very good brother of the Lord. He's one of the disciple of Apostle Paul, mga kaigsunan nga nahimong panalangin kang Apostle Paul. Mao na kaning usa ka libro sa Philemon, igsuon pagpasalamat ni Paul kang Philemon. Pagkanindot na malang anang mahisgot ka sa imong pastor. Amen. Ngay imong pastor ipahambog ka, kato akong membro dito. Nga ginganlan og so and so. Grabe to. Sawa pa to namatay. Namatay na day. Lisod mo kung ipahambog ng buhi pa, kay basig mausab. Atakiho niya kasi awa ba? Di na ba kasi job? Naara ba kasi job? Base niya, balikan kasi awa ba? Ipahambog di kasi mong pastor. Ha, di ka dire, be? Patiran ta ka. Oh, wa nakakabantay. Mana di ko manghambog basta buhi pa. Sige lang, ay kabalaka, inikamatay ni mo for sure. Basta magtinarong ka, ipahambog ta ka. Mabita to si Flor, di ba to siya perfect? To si Flor ba? Pero di gid ko kalimot ato niya, basta mo adto ko simbahan. Naagito siya idalit nako. No, mamanday. Mumata gito siya kay di man ko muhunong, kadlaw na di ko muhunong. Mugawas na to, yung kawan ganang kay baw ni mata ba nagdag kape. Pastor, pangapi sa pastor. Windot kayo eh. Nya lutuan ko ay himuan ko niya og kanang mango float, di ko kalimot eh. Mango float, unya pagkaman. Oh nya, lutuan kog munggos anak kay baw siya unsa akong mga ganahan ba? Di ba? Kamu noon, kay baw mo unsa di na ko ganahan. Mo inyuhang buhaton pirmi. Pero buhi pa man mo. Wala dili ta mo ikuan kay basig kadungol ang yawa ba kuan day ha. Wa puros mo mga badlungon. May nang una na to ingon na para ang yawa dili na ma bugoon sa nang yawa gamay. Kay daigon ta mo tanan, ay balikan mo tanaway gulit ninyo. Kuyugan mo si yawa dayon ikaw man ipakong na inyong onduha mag-away mo. Di ba? Kawat mo mga matay mo kay daigon ta mo. Pero inaot pabinlan ko ninyo kanang madaig ta mo ha. Labi na kung magwali na ko sa imong luyo, ilusod-lisod jud ko nimo diri brad. Sa di pa ko muwali, istoryahon gyud ka brad, ikaw gyud brad badyo ka minaw na ko tanawa brad. Gibutang ko nimo sa spot kapit lisura. Sa manya ko isulti bahin mo ron. Di ba? Nya di ra ba gini mamakak ang mensahe. Oh, siya gusto niya iwali na ko sa inyong kamatayon.
Ha? Gusto mo maparihaan niya? Di pa rin niya schedule. Gidali-dali. Alam mo, bantay mo. Russian. Namatay pa nila magdali. Kaulion na mo? Russian. Lemon. Water them with prayer. Ampo yun mga igsoon. Dili pwedeng way ampo. Katapusan. Number 4. Reap! Amen. Reap! Klaruha ang spelling. Kay basig magkailis ang litra. Reap! Usahay ang atong mga disciple atong gi-rape. Brad, na kay kwarta na, Brad? Ayaw pa ngayon ay kwarta na imong disciple, oy! Imo naman ang gi-rape. Dapat imo nang i-rape. Di ba? Hapit na lang talan. Inig-abot na. Sana sila kung disciple. Sana sa kay pangayoon. Dapat ikay discipler. Ikay manghatag. Di ba? Para ikabot ni mo. Mayon na imong disciple. Yay, schedule na mo ron. O sana sa kay idadon ato. Oh. So, para di sa ka maglisod, mapalit ka mga candy, nyalan-lain. Nalain po nyo. Di ba? Para di kayo lisod. Pero ang logic dyan ani gyud, ikay magda. No? Para marip ni mo siya. Di ba? John 4:36. John 4:36. The Bible says, "And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together." So, klaro ha? Reapeth. Ang katong nag-ani, mga kaigsunan, wala nangani og unsay naa sa iyang gidisciple. Mao ni mo pagahi no niya. Sa mga kining baptist, no? Kayuan kayo. Huwag tangon na ito na. Maghago ta, mag-labor ta. Muna tudlo sa Ginoo. Dili nga mangayo ta. Mag-labor ta, mga kaigsunan. Haguan na ito ni, kay para mahimaya ang Ginoo. Dili kay, magsita o pangyango-ngo, mga igsoon. Muna, kamo, wag yun mo tudlo diri nga magyango-ngo mo. Amen? Gitudluan mo nga maghago mo. Magkuan mo, magtrabaho mo sa unsay kaya ninyong buhaton. Ngayon lagi, pastor, manrabaho lagi. Ngano ng business, di na trabaho? Di ba, trabahoon manan imo? Na, ayaw kong bit ka sa akong kugalingong pulong. So, ang Bible nagsulti yun, igsoon. Mag-reap ka, makadawat kag sweldo. Mag-gather kag fruit unto life eternal. Kanindot, ana? Unya siya nga nagtanom o siya nga nag-reap, magmalipayon! Unang way mugot sa Kristohanong kinabuhi. No? Nito mo, naay madawat ka sa Ginoo kung mag-reap ta. Now, what about kani? My favorite verse, mga kaigsonan. O sa gisulti sa John 15:16, mga igsoon, walay gisulti ang Bible nga dili tinuod ha. Ingon sa John 15:16, "Ye have not chosen me," tinuod na. "But I have chosen you," tinuod na. "And ordained you," tinuod na. "That ye should go and bring forth fruit." Diha mo iwa na tinuod. Tinuod na nga wa ta ni pili sa Ginoo, pero tinuod man sana ang gipili ka. Gi-ordain pa jud ka. Gi-empower ka ba? Para ka mulakaw aron mamunga. Ang problema kay wa man ka nilakaw. Mao na nga kung why go, why reap? Amen. Ang reap katapusan pero kinahanglan na agi sinugdanan. You need to go. Kaya mo nagisulti sa Bible that you should go and bring forth fruit and that your fruit should remain. That is reaping. Pag nahitabo na sa imong kinabuhi, mga kaigsuonan, listen to what the Bible says. That whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Bona kung nangalagad ka sa Ginoo, mga kaigsuonan, kampante ka mag-ampo o mag-desire
sa Ginoo. Amen. Kay muhatag siya. Amen. Bahala naghilasan ng mga taong tapat nimo nga nangandoy ka aning butanga. Kay ba makangaway mahal para sa Ginoo. Amen. It is just a matter of time kung kanusa ka maangayan. Pero ako di man limbawt akong balhibo mangandoy. Ngano man, kay na ako'y amo mga kaigsunan nga nahigugman ako. Na ako'y amo nga makasabot nako. Na ako'y amo nga akong gialagaran mga kaigsunan. Ang ako na i-make sure nga wa jud ko'y desire di niya makita sa akong kasing-kasing nga na ako'y desire bisang gamay na lang nga muhunong ko. Bisang gamay na lang nga akong sawayon ang buluhaton sa Ginoo. Bisang gamay lang nga makakita ang Ginoo mga kaigsunan nga ako siyang gisaway. Ngano gina akong gipaningkamot. Dili man ako ma-perfect akong steps. Pero ang Ginoo mo tan-aw sa imong kasing-kasing mga igsoon. Bisang gamay lang, wa jud koy dautan nga huna-huna sa buluhaton sa Ginoo. Everything is for the good of the ministry. Mao gina. Then I desire big things. Na kanindot sa balay nga akong gi-desire. Sugdan diri sa building. Pero mangayo jud ko sa Ginoo og balay sa bukid. Nga din didto magpauraray mga kaigsuonan unya magtan-aw sa mga kalag nga kanang nanginahang kalag manuol na mo na kanindot sa bukid kay ang kalag na manuol. Una liman ka di na ka mangadtog merkado kay moduol ra ang baboy, manok, mga gulay diha. Businahan na nya naay style sa busina nga uy mao na ni niabot. Di ba? Hasta mga kalag unya. Amen. Pagkanindot ana. So I will never stop desiring mga igsoon that we could have properties all over Philippines. And soon, the world. Kaya ang buluhaton sa Ginoo is to all the world man. Unyang imong desire mga kaigsuonan, maglisod gani ka diha sa barangay. Wa ka kasabot sa scope sa imuhang ministry. Bahala na og ka nang manlimbawt malhibos maminaw nimo. Amen? Gisugo ko ka into all the world. Unyang imong utok wa ka apas sa mission field nga gitudlo sa Ginoo. Uy. Kaya nagtan-aw ra ka sa imong bulsa, pati mabawan bulsa ha, uy. Ayaw imong bulsa. Bulsa sa Ginoo ato istoryahan. Amen? No. So, niyo man siya desire. Basta nangalagad ka, ingon ni Ginoo, desire. And I will give thee the desires of thine heart. If, mga kaigsuonan, if you delight your life to me. Una man na yung bersikulo. So, desire ko ta. Unya mo delight din ta sa Ginoo. So, how can we delight ourselves unto the Lord? Nara. Do the 4 steps to a soul-winning witness. Na, soul-winning witness na yun eh. So, your life and your words, kinanglan magtakdo. Your life and your words, dapat magtakdo, mga kaigsuonan. Muna nga, ayaw dwell sa imong kalisod. Kaya nagwali ka og kaluwasan. Nagwali ka, mga kaigsuonan, og katagbawan, joy sa kasing-kasing. Kunya pagkuman, imong kinabuhi, wala nag-speak. Amen? My God will supply all your needs. Magyanan ninyo sa iyong tudlo. Niya ikaw, sige kang pangayo niya. Brad, naaman din sa Bible, Brad, but my God shall supply all your needs. Nganong sa ako magkapirmi mangayo? Bantay ka. Uy! Adto ta mangayo sa Ginoo. Mga kaigsuonan. Nya miyon day mo. Nya ano magkapastor, si mga dukduk og tights. Imo din na. Nanawara ka, hasta tights, imo nang giangkon. Iyon as Ginoo mo nang ingnon ka nako ay nagtagui kay makatunglo na. Ako nang trabaho tudloan ka, mga igsoon. So, again para monindot ang atong pagka-witness, para monindot ang atong soul winning, diara. 4 steps to a soul winning witness. Unsa ganito? Una, isinggit ba? Unsay una? Kana. Go. Muro pinugnan ba? Muro mag inyong pag-go. Pinugnan? Go.
ano, buhi ka no, be, buhi yun. Kanang, dili ba, uy, go na mo, go. Di ba, ngayon sa go, kanang buhi yun, go! Amen. Di ba na, urgency. Di kayo magiging ka, go na, go. Uy, go na, go. Ayaw pong buhi! Kanang, murag mo go na yung ka ba? Ready, go! O siya, una? Go! Ang uban, pinugungan yapon. Sa ikadua? Murag go! So? Murag ditubag ba? Murag wakauyon. O sa sunod? So! Kinala mananom ka? Itanom nimo. Unsa itanom nimo? Precious seed. Kinsay mo go? Dili mo tapad ha? Kinsay mo go? Siya. Dapat ikaw gi mo go. Ang itanom? Precious seed. The word of God. Unsay sunod? Water. Unsa mapaagi sa pag-water? Water them with the word of God and water them with prayer. Ana. Unsay sunod? Reap. Sabi-sabi ng reap. Ani. Bring forth fruit. Pag-ani. Muna siya bring. Bringing in the sheaves. Na, rejoicing na. Dapat na ay reaping. Kay ang reaping, mga kaigsunan, diha katagaag sweldo sa Ginoo. Di ba, nag-promise siya? Nag-promise siya wages? Hello? O diara. Pag nakadala ka og bunga nga mo pabilin, sure nga bunga, mga igsoon. Diha na ka. Sweldohan sa Ginoo. Pila day sweldo sa Kristohanon, pastor? Ikay magbuot. Ikay magbuot. Di ba? Dili lang kay sky is the limit, mga kaigsunan. God's riches is the limit. Kay according to His riches and glory in Christ Jesus. Pagkataas, mga kaigsunan. Na? Topic for the next lesson. Letter X. X-rated for Christians. Pasabot na ng X-rated, rated siya nga dili nindot. So, unsa may mga rated nga mga butang, rated X nga mga butang para sa mga Christians. Meaning, mga gidili sa mga Kristohanon. Mao na atong topic kani, X-rated. Dili ni siya bold. Dili ni bold ha. Kay letter X naman ta. May tatong letter R kay rated X. So, X yun na. So, ang mga gidili sa mga Kristohanon, mo yato isgutan ani. Para makahibaw ka gidili day na. Amen? Gidili day na. So, mo na yatong topic para sa sunod. Ang title, Why Baptists Don't Drink Alcohol? Ngano man ang mga Baptist, di man manginom og ilimnong makahubog. Ngano di man ta mo drink og liquor? So, muna yatong topic, alright? So, every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, Lord, sa imuha nga pagtudlo kanamo about witnessing. It's true, O God, nga dunay mga steps nga dili gyud angay namong rambulon. Help us, dear Lord, nga masunod gyud namo, masubay namo ang pag-go, ang pag-sow, ang pag-water, ug ang pag-reap. Tuguti, dear God, nga dili namo laktawan para makadala gyud mi og bunga diha sa imong gingharian. Help us, O God, to honor you and to praise your name, O Lord, as we labor sa imong field, O God. Please bless your people to come to the altar to ask your help, O Lord. And please help us nga ang among desire masiliyuhan gyud nimo, Lord. Tabangi mi kay ang yawa na ningkamot pud og tangtang aning among mga desire karon.
Please help us to be a winner of this battle. Help us to honor your name always and to keep in mind that we have a job to do. We need to bear fruit. Thank you, Lord, for the message. Bless this invitation for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. If you desire